Bangged Abra, ako pinanganak. Ang pinangalan sa akin ng magulang ko, Maria Macrina Girly. Pero nung nag-aaral na nga ako, ang sabi para hindi mahaba, Girly na lang ang gamitin. So simula noon, Girly na yung ginamit ko hanggang high school, college, hanggang sa magtrabaho na ako. Requirements ko, lahat ng diploma ko, puro Girly ang nakalagay. Nung ikinasal ako, January 26, 1990. So, ang hinanap kasi sa akin nung ikinasal ako, yung baptismal certificate ko. Nag-base naman ako doon kung anong nakalagay doon. Yun naman ang ginamit ko na ngayon sa marriage certificate ko na Maria Macrina Girly pa lang nakalagay. Hindi ko naman nakalain na ganun ka-komplikado. Lahat ng dokumento ko, sa SS ko, pag-ibig ko, puro Girly ang nakalagay na pangalan ko. Lately na lang nung, yun nga, yung nagkayayaan ng mga kaibigan ko na pasyal nga daw kami sa Taiwan. Sabi niya gano'n, so kuha ka na ng passport mo, ikaw na lang wala. Sabi niya gano'n. Di yun, nagkumahog naman akong kumuha ng nagpa-schedule na. Doon ko lang, nung kumuha na ako ng PSA ko nga, doon ko nalaman na mali-mali na pala. Girly yung ginamit ko. Tapos, pagkuha kong ganyan, hindi ko naman binuklat din. Basta excited na ako na dahil doon sa, nung naka-schedule na nga ako na ma-interview sa passport. Tapos, nung binuklat na nga nilang ganyan, ano yung pangalan mo? Sabi ko na, pound ba yung nakalagay? So, kumuha ka uli ng panibago mong PSA, sabi nila. Di, naisip ko, Maria Macrina ang inano ko. Ang lumabas pa rin, Macrina lang pala. Tapos iba pa yung birthday ko ang nakalagay doon, February 15, 1967. So, ang talagang birthday ko naman, sabi ng magulang ko, January 40, 1967. At simula noon, yun na ang ginamit ko. Ang buong akala ko, Girly talaga yung pangalan ko. Dahil yun ang sinabi ng magulang ko na pangalan ko. Ayun, sabi niya, hindi naman ako nagsulat. Sabi pa, sulat mo naman to. Ang alam ko, sabi kong gano'n. I don't know. Ulyanin na rin kasi yung nanay ko, kaya hindi na rin niya maalala na gano'n nga nangyari. Yung auntie ko ang alam kong nagpaanak sa kanya. Kumbaga hilot-hilot lang. Yun lang naman ang uso noon eh. Ngayon ko lang na pagpapansin na lahat ng anak ko, iba-iba yung pangalan ko na ilagay ko. May Maria Macrina, may Girly. Nung sabi nila, meron nga daw gano'n na tumutulong para gumawa ng affidavit. Eh yun, pumunta ako, hinanap ko talaga na pumunta sa kay Ate Roslyn. Si Miss Girly, inilapit niya sa atin yung problema niya with her birth certificate. So apparently, may mali dun sa kanyang first name. Actually, this is not the first time na may client na lumapit sa atin for the same issue, for the same problem. So very rampant siya. And as we know, di ba, yung birth certificate, very important siya for you to transact with government offices, even private entities. Kaya marami na tayong natulungan. Based dun sa datos namin from January to August, 2024, meron po tayong around 14,100 on the average na petitions under Republic Act 9048 or ito yung the Clerical Error Law at saka yung RA 10172 na ito naman yung batas sa pagtatama ng sex at saka day and or month of birth. Of course, sinama rin po dito sa Republic Act 9048 yung change of first name, such as yung case na since nung pagkabata iba na yung gamit mo pero dun sa birth certificate mo ay iba naman yung nakasaad. It will take on the average about 2 to 3 months for the whole process bago mag-grant. Depende po yun doon sa kung ito ay clerical or yung mga change of first name na process po.
Siyempre, ang gusto naman natin, yung pipiliin ng client natin, ano yung convenient, yung madali for her. The first option that we gave her is, of course, to file a petition for correction of entries sa kanyang certificate of live birth. But of course, we recognize na may cost involved and may time na involved din para maasikaso yun. So we gave her another option if she wants. Pwede naman sundin na lang natin yung nasa birth certificate niya. And instead of correcting the entries, ang ipapabago natin ay yung records niya sa mga government IDs. Sinamahan ako sa NBI para mag-secure ng NBI clearance. Tapos, pumunta kami sa PSA. Kaso, ang advice naman doon, kailangan ayusin daw muna ang marriage certificate. Kaya, sinamahan naman nila ako sa City Hall, sa Civil Registry para ipaayos nga yung marriage certificate ko para ayusin yung aking pangalan. Pagkatapos mag-file ng Civil Registry para sa marriage certificate ko, babalik na naman uli kami sa PSA para sa birth certificate. Sa wakas, maayos ko na ang papers ko, makakapag-passport na rin ako, at saka maayos ko na mga papers ko sa SS at saka sa pag-ibig ko para makakuha ko ng benefits ko pagdating ng 60 ko. Kay Ma'am Roslyn, salamat at meron kayong ganitong programa na nakakatulong sa mga tao. Sana tuloy-tuloy itong programa mong ganito na yung pagtulong ba nila bukal sa loob nila.